Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 8 hanggang 14. So mga Cancer, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your core energy. Meron po kayong the Page of Cups. Beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the Four of Wands. Beautiful. In the area of what you need, you have the King of Pentacles. Yes, yes, yes. In the area of what's affecting your current energy, the Five of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, meron po kayong the Emperor card. Lovely. In the area of your challenge for the week, the Three of Swords. Interesting. Mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your fortune, the Ten of Wands. Wow. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Knight of Cups. At ang outcome nyo po for the week, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Cancer, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Lalo't higit sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Yan po yung only way para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Cancer dito sa ating channel. So thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your reading, the Judgment card. Okay, now is the right time for you, Cancer, to listen to all the signs. Tinatawag kayo ng yung spirit guides na pakinggan mo yung mga realizations mo and then actionan mo. Ito yung linggo ng pagsuko. Surrendering. Surrendering to the call, surrendering to what will happen. Narinig ko, huwag mo subukan kontrolin yung mga bagay-bagay today. Gawin mo lang yung makakaya mo and let things unfold. Okay? Mas exciting kapag ganun. Yung para bagang hindi mo pinapuwersang mangyari ang mga bagay-bagay pero nandoon ka to be active, to be a doer, at maging masipag na participant ng buhay mo, kumbaga. And lagi mo sabihin, okay lang kung anong mangyari basta ako sinusuko ka na kay God, siya na itutulong sa akin. Parang ganyan. Narinig ko rin dito na kung merong mga bagay na kailangang itama, kailangan ma-realize, and then kailangang baguhin, do it. Just do it. Because that will lead you to the right path. Okay? Partneran natin to ng card of the week. Insight. Yes, insight is the fruit of wisdom. Keep a learning attitude. Parehong cards ang nagsasabi din na kailangan talaga nating aksyonan yung mga marirealize natin, mga malalaman natin, mga madidiscover natin na parang, tama pala yun, ay mali pala to. So, this is a week of discovery. A week for you na makuha mo yung mga sagot, makuha mo yung meaning, makuha mo yung kahulugan, and then yun yung chance mo para itama ang lahat. Okay? Napakagandang background energy for you. At the center, meron po kayong the Page of Cups. Page of Cups, kayo po yung tinatawag na yung Spirit Guides Cancer this week to be happy, to be enjoyable. No? Panahon to para maglaro, panahon para magsaya, at huwag daw masyadong dibdibin ng mga bagay-bagay. Your spirit guides are telling me, nilalaan mo naman ang lahat eh. Binibigay mo naman ang lahat sa mga bagay na gusto mo eh. Pero kaakibat nun, samahan mo daw ng pagsasaya. No? Learn to have fun at huwag masyadong seryoso sa mga bagay-bagay. Ito yung linggo na, I don't know why, ramdam ko yung paglaya mo about something, especially sa mga marirealize mo na para bagang, ay, hindi pala ganun kasama. Ay, hindi pala ganun kabigat. Ay, madali lang pala. So, kung ano yung marirealize mo, parang gagaan sa'yo. Parang kung ano yung mga maling akala mo before, mabubuwag yun. Tapos may realize mo na, ay, sisiw lang pala to. So, you will enjoy things much better. At nakita ko na mas pagtutuunan mo ng pansin yung mga bagay na kaibig-ibig para sa'yo. Parang ganyan, okay? Clarify natin siya. Page of Cups, pa-clarify naman po, Holy Spirit, Spirit Guides. But first, mga Cancer, since ito po ay bagong-bagong reading, ano po yung mga hinihintay mo na gusto mong makuha this week? Example, I claim yung hinihintay kong blank ay dumating na. So, i-comment nyo po yan sa baba. It will come true para sa'yo. Page of Cups. Ooh, the World card. Yes, ngayon sabi rito, kung mawala ka sa mundo mo, kung mawala ka sa
nakasanayan mong daigdig na parang limitado, parang you need to explore the world and see other things. Makikita mo na yung mga discoveries mo, yung mga marirealize mo, lalawak ang mundo mo, lalawak ang pangunawa mo, at makikita mo yung tunay na saysay na mga bagay-bagay. Kitang-kita kita na parang sumusubok ka ng mga bago. Parang, uy, maganda yan. Uy, try natin yun. Uy, ito naman. Yung sobrang playful and adventurous, and at the same time, you are not over analyzing things. Parang gusto mo lang magsaya, gusto mo lang maka-experience, parang mga ganyan. So, the world is yours, Cancer, and explore the world. Kayang-kaya mo yan. Huwag kang matakot sumubok, huwag kang matakot mag-try. Napakaraming bagay sa paligid mo ang maaring magdulot sa iyo ng wonders at magdulot sa iyo ng saysay o meaningful exploration, kumbaga. So, congrats po para sa inyo. In the area of what you need to focus on, ito daw yung dapat mong pag-focusan, the Four of Wands. You need to focus on your celebrations, your milestones, yung mga bagay na gusto mong maabot at yung mga bagay na naabot mo na. So, you need to realize kung ano yung mga bagay na meron ka at kung gaano ka nakalapit patungo dun sa mga pinapangarap mo. Narinig ko this also a week for recollection, Cancer, no? Parang you need to look back pagdating sa mga bagay na napala mo or na-experience mo in the past at kung gaano ka nakalayo ngayon, papalapit sa mga gusto mo pang makuha. And then, sa mga marirealize mo na yon, parang may paggaan na parang, hay, ang layo na pala narating ko, akala ko hindi ko na makukuha yung gusto ko, pero tignan mo naman, for the past 2 years, ang layo na ng nagawa mo at malapit na malapit ka na. For example, ito ay pangarap mong makatapos ng college ang mga anak, makabili ng bahay, mabayaran lahat ng utang. Kung ito yung goal mo, tignan mo kung gaano ka nakalayo noon at ngayon. And doon lalakas yung loob mo na, sige, laban pa natin to, kunin pa natin to, malapit na, malapit na. And doon mag-uugat yung realization na parang, oh my God, yes, I'm gonna listen to God. Tinutupad naman niya malapit na, konting-konti na lang So, alam mo na ginagabayan ka niya. At alam mo na kapag sumunod ka lang sa mga papagawa sa iyo ni God at saka bukal sa puso mo na makinig sa mga ibibigay niya, definitely mabilis ang dating mo dito. Okay? Clarify natin yan. The Four of Wands being clarified by, siya nga pala, Cancer, you have the Eight of Wands. Yes, you're on the right direction. Wow, this is a quick movement. Sabi na yung spirit guides, kailangan mo daw mag-focus talaga. Focus, focus, focus on your milestone. Kasi narinig ko merong mabilis sa development this week. Whether may biglang balita, may biglang announcement, or may biglang paggalaw na hindi mo akalaing darating na siya or may mangyayari pala this week. And yung gulat mo, dapat mo itrato as good news. Kasi at least gumalaw na. At meron ako naririnig na magandang balita patungkol sa mga hinihintay mo. Whether tungkol sa pamilya, graduation, sa bahay, sa negosyo, or meron kang personal milestone na may pag-andar ako nakita dito. So ngayon, focus ka lang dyan, abutin mo because may mabilis na energy akong nabasa dito na parang may biglang darating. At ikaw hindi mo alam kung paano ka gagalaw. Pero itong biglaan na to, itong mabilis na action na ito, whether may development, may good news, may biglang andar, may biglang maayos na balita, ang magbibigay sa iyo ng celebratory feeling kasi alam mo na ito na yun. Parang ganyan. Okay? So, Cancer, ano pong birthday ninyo? Comment down below. Kayo po ba ay June Cancer or July Cancer? Comment down below. Paramihan kayo. Mga Team June and Team July. Okay po? In the area of what you need this time, you have the King of Pentacles. This time, Cancer, you need to have a solid foundation pagdating sa mga ginagawa mo. Kailangan talaga pinupundar mo yung matibay na sandalan mo pagdating sa mga binubuo mo. For example, meron kang binubuong negosyo, so kailangan talaga hinahanda mo yung mga permit, yung mga dokumento, syempre kapital, no, supplier, yung pwesto mo, no, kung ano yung mga pinakakailangan at yung mga bagay na
hindi pwedeng makalimutan mo. Dapat yan na proseso mo na at siguradong sigurado ka sa mga bagay na yan. So that yung matibay na pundasyon makadagdag sa paglago ng inaasikaso mo. Parang ganon. Okay? Kayo rin po yung tinatawag na yung spirit guides Cancer na maging practical, especially in your insights, no? Kailangan talaga sa isip mo, alam mo yung mga kilos mo na hindi patalo, na hindi ka basta-basta gumagalaw ng bara-bara lang. Kailangan siguraduhin na bawat hakbang ay hindi mag-backfire para sa'yo. Example, meron kang negosyo, no? And then may ipon ka na, so wag mong galawin yung ipon. Kailangan maging practical ka sa approach mo. Kailangan may fallback ka. Kailangan meron kang nakatabi, kumbaga. So, wag mong ibara-bara yung paggamit ng perang yan. Parang ganyan. So that, yung inaalagaan mo, ay may backer ka para lalong lumaki. Ganon din yon. O kaya, sa trabaho man, Cancer, you need to make sure na everything is okay sa paligid mo. So that walang komplikasyon moving forward. Because nakita ko rito, once na nakatutok ka sa inaasikaso mo at hindi ka nawawaglit, hindi ka na distract, no? Everything will go smoothly in your favor. Okay? Napaka-importante niyan. The King of Pentacles, clarify natin. King of Pentacles. The Seven of Cups. Yes, distractions. Kitang-kita ko rito minsan kapag napapagod ka, kapag naiirita ka or nawawalan ka ng gana, napapatingin ka sa ibang bagay. Tapos, yun ang inaasikaso mo as your escape, no? Naghahanap ka ng escapism, ng mapagkakaabalahan para mawala sa iyo yung burden or responsibility nito kapag mabigat or masakit sa ulo. Pero, sabi na yung spirit guides, kailangan daw maingat ka, ha? Hindi pwedeng gulong-gulo ang isip mo at iba-ibang ginagawa mo. Narinig ko dito, focus on one thing at a time. Hindi pwedeng lahat hawak-hawak mo o lahat sinusubukan mo. Kailangan talaga meron kang pinag-focusan para dire-diretso ang tagumpay at walang antala. Kasi kung marami kang inaalagaan, marami kang sinusubukan, marami kang tinatry, baka lalo lang gumulo ang oras mo or attention mo, no? Make sure na ikaw ay nakafocus talaga sa isang bagay na lalago for you. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Five of Pentacles. Yes, ramdam mo yung struggle nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. And kinakaya mo. Sabi mo, enjoy lang natin. Pilit mong kinokontrol or minamanage ang buhay mo sa kabila ng mga bigat, sa kabila ng mga hirap at kayod at gapang, no? Napakagaling mo sa aspetong ito kasi maraming tao sa paligid mo ang hindi nila alam kung ano yung problema mo. Nakangiti ka sa kanila, nag-joke ka, happy time, bonding time. Pero kayang-kaya mo ikubli, kayang-kaya mo itago lahat ng nararamdaman mo. And para kang isang energetic and free-spirited person sa harap ng iba. Very, very sociable, very likable. Masarap ka daw kasama sa bonding, no? And maganda yan kasi you know how to handle. Pero sabi na yung spirit guides, panahon na rin to, Cancer, for you to make a creative move, make a imaginative move, paraan, diskarte, para itong struggles mo sa personal na hindi mo sinasabi sa iba ay matapos na, no? Para makalagpas na yan sa buhay mo kasi kaya mo naman daw. Narinig ko dito, baka may mga taong makatulong sa'yo, maaring i-take to consideration mo yung tulong nila, yung payo nila, at ma-realize mo talaga kung ano yung mga dapat gawin sa pinaghihirapan mo today. Okay? Ang kayang-kaya mo daw kumawala dyan. Kayang-kaya mong kumawala sa bigat ng mundong na yan. And you can free yourself. Okay? So, ngayon, pagkatapos nating mag-usap today sa vlog natin ito, kung ano man yung nagpapahirap sa'yo, upuan mo na yan, pag-isipan mo na, and try to assess kung ano ba yung mga creative ways na pwede kong gawin para makalagpas na ako dito? And who is the right person na pwede kong tawagan or kausapin para makatulong sa akin? Okay? The Five of Pentacles. The Knight of Swords. Yes, don't stop, don't quit. Lalo kang nahihirapan, lalo mong kailangan lumaban. Okay? Ganon si Knight of Swords eh. Parang sabi niya, sugod, laban, hindi tayo hihinto, hindi tayo papalukob sa dusa, sa iyak, sa kumunoy, no? Mas lalo tayong nabibigatan, mas lalo tayong aandar. Because nakita ko rito na yung umaandar na yan, nag-gain na ng momentum eh. I don't know why nakakita ako ng
Alam mo yung gulong ng tren, 'di ba, bumibilis. 'Di ba sa umpisa mabagal yun, chug, chug. Yung mga lumang tren ha, chug, chug, chug. Biglang bibilis ang bibilis ang bibilis. Ganon din 'di ba sa mga sewing machine, 'di ba? Parang bumibilis din yung bilog nun. So parang ganon dito. Unti-unti ka nang bumibilis. Unti-unti ka nang para kang nalagyan ng langis, nalagyan ng ng gasolina, bigla kang lumalakas o maariba. So, huwag ka mag-alala, Cancer. Kung nanggaling ka sa pain, sa hirap, bibilis na ang sitwasyon, makakalarga ka na. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the Emperor card. Eto ka, in the near future, ang tabayanan mo, 14 days, 14 weeks, 4 days, 4 weeks, or 4 months. Sabi na yung spirit guides na mapanghahawakan mo na kung ano yung mga bagay na parang malabo, mahirap, hindi sigurado, confusing, no? Heto ka, sitting here, having the control back in your life. Parang lahat ng bagay na panghahawakan mo na ng tama, hindi ka na aligaga, hindi ka na buset, hindi ka na takot or may pangamba, no? Kasi lahat okay na eh. Kitang-kita ko dito eh. At kung meron mang aberya, meron mang issue, kayang-kaya mo siyang hawakan, kayang-kaya mo siyang agad i-address at aksyonan. Hindi na katulad dati na kapag, hala, may problema, tarantang-taranta ka na hindi mo alam gagawin. Pero ngayon, nakita ko, you are a matured person na eh. Nakita ko rito yung parang kayang-kaya mo nang panghawakan kahit ano without involving your emotions at pinapairal mo yung utak mo. Kasi marami ka nang napagdaanan. So, parang alam mo na kung paano siya atakihin. Parang ganyan. Okay? Good for you. Good for you. The Emperor cards being clarified by the Page of Swords. Yes. Kitang-kita ko rito na kahit may mga bagay ka pang dapat malaman, kahit na may mga bagay ka pang dapat maintindihan, maunawaan, palawakin ng isip, palawakin ng eksperyensya, ano ka pa rin eh, you're on the go eh. Sabi mo, kahit hindi ko alam yung bagay na yan, kung kinakailangan ako dyan, pupunta ako. Kahit na may biglaang application, ikaw natanggap, kahit na marami kang alinlangan at takot, pupunta ka. No? Matapang ka this time. And you are brave enough to admit to yourself na marami pa akong dapat knowledge na ma-absorb, no? At hindi mo kinakahiyayan. Sabi mo, hindi ko alam eh. So, kailangan kong pag-aralan. Anong mali doon? 'Di ba? So, you are this matured person and self-assured din, no? Napaka tatag mo, confident, and you are this kind of person na naiintindihan mo na kailangan mo maging wais more than maging accomplished agad-agad, no? Nakita ko dito na ikaw yung uri ng tao na kailangan ko munang maintindihan bago ako kumilos. Kailangan ko munang maaral bago ako humakbang. Which is good for you. Makakatulong sa'yo yan moving forward. Okay? In your challenge, you have Inner Cosmos. To embrace the light, first acknowledge the dark. Trauma, seeing, go deeper. Kung ano daw yung mga bagay na pilit mong iniiwasan kasi nakakahiya, nakakatakot, traumatic, no? Kailangan na daw harapin yan para hindi na siya maging kasangkapan pa na maging hadlang sa'yo. Example, takot kang magsalita sa harap ng maraming tao, pero this week ay ikaw ang binigyan ni boss ng task para mag-present ng presentation sa harap ng mga other department heads. Sabi mo, hala, paano ba to? Pero kailangan mo harapin yan. Para balang araw, kung mangyari ulit na kailangan mo humarap sa maraming tao, ay hindi na siya maging problema pa. Parang ganun. Okay? Another message, authentic self. Be yourself. Everyone else is already taken. Uniqueness, individuality. Mahalin mo kung sino ka. Okay? Huwag kang magpanggap. Huwag kang mag-feeling na kung sino. Show your true self para wala kang alinlangan, wala kang adjustments. Kasi nakita ko rito, the right people will accept who you are. Okay? In your challenge, meron po kayong the Three of Swords. Three of Swords, sinasabi po na yung spirit guides na panahon na para maghilom ka. Meron kang dinadamdam. Kaya pinayo ko sa iyo kanina, learn to enjoy your life. Nakita ko talaga dito, nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, some of you, sub sa trabaho, sub sa ginagawa, sa project, sa negosyo, wala ka ng time para i-enjoy yung buhay mo. Nakaupo ka man lang ba sa garden mo? Nakapag-bonding time ka rin ba with the family? Kailan ka ba huling tumawa, sumayaw, makipaghalakhakan, no? Kasi nakita ko rito, sugatan pa ang puso mo from what happened in the past.
Maaring heartbreak to with a certain relationship or family issues or tungkol sa pera, no? Marami kang dinadamdam at panahon na para isurrender mo na yan kay God. Sabi mo, God, alam ko nangyari yon, painful man, pero alam ko meron akong nakahandang direksyon para sa akin. And I want you to direct my life. So ngayon, let go of what hurt you. Okay? Let go mo yung mga bagay na mabigat para makaandar ka na. Okay? Napaka-importante niyan for you. Clarify natin the Three of Swords. Three of Swords, i-clarify po natin siya. The Queen of Wands. Yes, learn to love yourself. Maging sociable ka ulit. Nakita ko rito na sabi na yung spirit guides, kung mahal mo ang sarili mo, kayang-kaya mong i-share yan sa ibang tao. Kapag confident ka, masayahin ka, hindi ka laging takot, you're an adventurer person, maramdaman mo yung ganda ng buhay ulit at makukuha mo na yung mga kaligayahan para sa'yo. Nakita ko rito na kung ililibing mo na sa past yung mga bigat, heartbreak, resentments, mga kinikim-kim, mga galit, no, sa puso, kapag na-let go mo daw yan, you will now enter a life kung saan na-enjoy mo na yung bawat dumadating at bawat meron ka. Kung may aalis, hayaan mo. Kasi God, godly direction yan eh. Kumbaga eh. So, kapag na-let go mo na yung past at natanggap mo na yung pain na nangyari doon, dito ka magsimulang bumangon at ma-accept ulit yung pagmamahal for yourself. This is all about you. So, embrace your uniqueness, embrace yourself, bumangon ka, and love yourself muna this time. So that you will reach your potential at mahanap mo ulit kung ano yung mga bagay in the future na maaaring magdulot sa iyo ng labis-labis na saya. Okay? In your fortune, meron po kayong fellow travelers. Support is all around you. Sabi ko nga sa inyo, may taong tutulong sa iyo. Hindi mo to pwedeng gawin lang mag-isa. Nandiyan yung ibang tao na maaaring maging kaagapay mo. Okay? You also have joy and delight. Yes, open your heart to joy. Pero talaga yun. No? Mag-enjoy ka naman, magsaya ka naman. Learn to appreciate the good things in your life. Okay? In your fortune, you have the Ten of Wands. Napakaganda nito, Cancer. Sabi na yung spirit guides, your hard work is paying off. Talagang makakahinga ka na maluwag kasi merong mabigat na bagay ang matatapos na. Whether may family issue, tapos na yan, makakalagpas na kayo dyan. Or may mabigat na issue sa trabaho, sa buhay mo, asahan mo na this will end this time. Gagaan na ulit. For other Cancer dyan, narinig ko na kung meron kang inaasikaso nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, ngayong linggo darating yung magandang resulta ng pinaghirapan mo na yan. Okay? Kung ikaw ay nag-ayos ng papeles, nag-interview, nag-training ka, no? Dumaan ka talaga sa isang mahirap na sitwasyon, kitang-kita ko rito na pa-ending na to and you are now reaping the good harvest from what you have worked for. Okay? So congrats po. I-claim mo yan. The good harvest is mine. Ten of Wands being clarified by the Star card. Yes, yes. Meron ka daw pinaghirapan tungkol sa isang bagay na pinapangarap mo. At nakita ko rito, masusungkit mo na kung ano man yan. Wow. Talagang sabi ko nga sa inyo, you are closer to your milestone. You are closer to your dreams. Kaya ngayon, wag sumuko, wag bumitaw. Kahit mahirap, nakapagod, narinig ko, climax na to. Nasa dulo na tayo ng kwento ng paghihirap na ito. And sa dulo niyan, celebratory feeling kasi maabot mo talaga yung pangarap mo na ito. So congrats po. I-like mo to because your hard work will definitely open the door for your wish and prayers. Congrats po. I-claim mo to. It's yours, it's yours, it's yours. Like. In your divine messages, meron po kayong don't let pride get in your way. Huwag mo daw hayaan yung pride mo makaharang, yung ego mo, tungkol sa mga bagay na kailangan mo ma-realize, kailangan mo matanggap, at kailangan mo aksyonan. You also have your hard work is paying off. Yes, 2 beses ko na-confirm. Meron kang pinaghirapan talaga namang magubunga na. Congrats po. In your divine messages, you have the Knight of Cups. Sabi na yung spirit guides, huwag ka daw matakot humakbang, lalo't higit kung meron ka namang kayang ibigay na alam mong may potential for you to win. Okay? For example,
magaling ka naman magluto ng mga ulam, pero ayaw mo simulan. Parang alam mo naman na kaya mo at alam mo na maaring ito yung magpadagdag sa budget mo, sa kaperahan mo. Bakit hindi mo daw gawin yung tawag ang damdamin mo? Mag-step forward ka sa nilalaman ng puso mo. Huwag mo hayaang malipasan ka ng panahon na hindi mo ginagawa yung talaga magpapaligaya sa'yo. Okay? Napaka-importante niyan. The Knight of Cups being clarified by. Narinig ko dito, offer yourself. Your services, your love, your attention, your affection. People will appreciate you kasi um, napakabait mo sa kanila, napakamatulungin mo, parang ganyan. The Knight of Cups, the Moon card. Yes. Nakita ko rito kung ano man yung pinoproblema mo o kinakaharap mo na issue sa isang bagay, temporary lang daw yan. And you will see kung ano yung mga dapat gawin at yung mga dapat hakbang sa kabila ng mga confusion or pagbigat or kahirapan or obstacles. You will see the right path and you will see the answers. Na parang, ay, kaya ko naman pala to. Hindi ko pala dapat paghirapan. Ay, akala ko mahirap pero carry ko pala. So, you will realize the right move sa kabila ng mga takot na ito. Temporary lang to ha. Huwag mo masyadong isipin. Kayang-kaya mo yan. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have broken wishbone. Wish will not be granted. Kailangan daw talaga isa puso mo muna ito para magbago ang kapalaran na ito. Para matupad na yung wish, you really need to push more. Especially, sabi ko nga sa inyo, ituloy-tuloy mo, wag ka mag-quit, wag kang bumitaw, wag kang ma-distract so that yung talagang wish ay masungkit mo na, yung prayer mo masungkit na. So, ito yung matinding paalala para sa'yo. You also have bird flying. News is on the way. Wow! Meron ka daw maririnig na magandang balita or announcement para sa'yo. Congrats po in advance. You also have scales. Keep your life in balance. Yes, work hard, play hard. Hindi puro trabaho, hindi puro gawa. Kailangan may time ka rin para balansehin ang buhay mo. You also have grapes. Time to go out and have fun. Yes, celebration galore. Nakita ko rito na you will reach your milestone at talaga namang you will celebrate with your loved ones this time. Okay po? Ang outcome ni Cancer for December 8 to 14, wow, the King of Wands. Your vision is gaining momentum. Sabi rito, kapitan mo lang yan. Dire-diretso mo. Maganda to. May pinapatunguhan na, lumaban ka. Gamitin mo lahat ng kumpiyansa sa puso mo. Huwag kang panghinaan ng loob sa sasabihin ng ibang tao. Kayang-kaya mo yan. And just focus on your dreams. Nakita ko meron kang gustong gawin eh. At alam mo sa puso mo, Cancer, na promising to eh. Kayang-kaya ko to eh. Maganda to pag nakuha ko eh. So, work on it. Magplanong mabuti. Ilatag mo yung plano mo. Maging konkreto yung steps na yan para dire-diretso mo siya magawa at ma-accomplish mo itong plan mo na yan. Okay? Tinatawag ka na yung spirit guides this week, Cancer, to be the leader of your life para kung ano man yung mga gusto mo ay kayang-kaya mong aksyonan. Hindi uso today, Cancer, ang takot na humakbang or takot i-execute ang plano. Paalala sa iyo na yung spirit guides, kahit anong ganda ng plano, kung wala kang lakas na loob na hakbangan yan, baka masayang lang. Okay? Cancer, the Knight of Pentacles. Yes, kakasabi ko lang kanina. Dapat yung plano ay may konkretong nakalatag at pinag-isipan tong mabuti, pinagnilay-nilayan. Dapat talaga kahit maliliit na detalye ay naisip mo. Talagang pinag-busisian mo. So that pag in-execute mo na tong plano na to, dire-diretso at walang delay. Narinig ko dito, wag na wag ka magmamadali. Okay? You're gaining momentum. Kaya wag mo masyadong madaliin din ang sarili mo. Take your time so that hindi ka makagawa ng unnecessary roadblocks or unnecessary na obstacles, no? Wag mo madaliin yung proseso para tama lahat at magamay mo siya at para makita mo na walang antala sa daan. Okay? Napakaganda nito. Good luck po and you will reach the good outcome of this plan with this great strategy. Okay? So Cancer, yan po ang inyong December 8 to 14. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below na I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo mga Cancer. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.